Okay, good day mga ka-Airsoft. Hello po sa inyo lahat. Good day mga ka-Bigman. Magsanabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit. Pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit. Laging pagaman, binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter, kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit. Laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mamimagdagdo, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang somebody lang lakad. Rocks fire, deals tighter. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossin. Big man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo lahat. Magandang hapon mga ka-Airsoft. Magkakasama na naman po tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Unit ng ating mga ka-Airsoft from different province na ngayon ay kasalukuyan nag-aantay na sila, no? Wala tayong bagyo, wala tayong inaasahang papasok so far, wala tayong lindol. Kasi naman nakaraan, inatake tayo ng mga lindol, no? Parang almost every day. Different part of our country, yung mayanig, no? Na maya-maya, merong 4.5, may 5 magnitude, sa awat tulong, sa awa ng Panginoon, buti naman wala na yung mga bagyo, no? Ay, mga kababayan natin dyan sa lugar ng Cebu, we are glad kahit papano unti-unti nakakabangon, no, na babalitaan namin, no. Yung tulong, yung suporta, hindi na namin binubulgar yun, hindi na namin kailangan pang ipagmalaki, i-put on cam, no. Tapos yung additional support na ibinigay ko sa mga ka-airsoft natin diyan, no, na i-shoulder ko yung yung mga unit nila na nasira, no. Kagabi di ako nakapag-live, inantok ako, nakatulog ako, grabe.
nangako pa naman ako na ilalive ko yung mga rifle na ipinadala sa atin na ipina-repair, no? Nangako ako sa inyo, kaya lang nakatulog ako, inantok ako, no? Anyway, ngayon, mamaya ilalive natin yan. Bago natin maipa-shipping sa mga Carsop natin, ipapakita ko sa inyo, ilalive natin. So, para maganda ang maging ano, no? Kumbaga makita rin nila ng mga Carsop natin na talagang gumana, talagang nagawa yung unit nila, no? Tapos, ayun, merong isang taga Cebu, yung unit niya unrepairable, no? Na lindol. So, unrepairable yung unit niya. Naawa naman ako. Kasi, syempre, gumastos na siya ng shipping, no? Yung unit niya talagang, ewan ko, nabagsakan ng mga debris, ng bato. So, talagang na-misalign yung slide. Huwag na lang natin i-repair yan, bossing. Siguro, mas maganda kung papalitan ko na lang. Okay, no? Yung unit mo, ano to eh? Anong pangalan nito? Si Sir Kicks. Kung tawagin siya, Kiko eh. Ang pangalan niya dun sa info is Kicks. Hindi ko na i-repair yung unit mo. Naiinis ako dun sa unit eh. Mukhang i-junk ko na lang yon. Papalitan ko na lang po ng bago. Okay? Papalitan ko na lang ng bago. Ito, mas maganda-ganda pa yata itong ipapalit ko. Kita nyo. WE2011 5.1K yun, yung unit niya. Kaya lang, yung unit kasi niya is parang na-misalign yung body. Hindi ko alam kung nalaglagan ba or nasagasaan. Pero malamang sa malamang nalaglagan. 5.1K na WE ordinary lang. Ngayon papalitan ko. Kita mo naman ipapalit ko. 2011 5.1. Tignan mo naman yung slide, Infinity pa. Ayan, nandiyan ang tatak niya, na. Ayan, hindi ko lang alam kung nababasa niyo, mga Carsop. Infinity, ito na lang ipapalit ko, bossing. Mas maganda siguro, palitan ko na lang. Kesa i-repair ko pa yan. Ako po, medyo matagal-tagalan na repair yan. Ito, bibigay ko na lang sa ito, ha. Yung unit na ipinadala mo rito, iwan ko na lang dito sa amin, anuhin na lang natin, pagkahuyan na lang natin, i-junk na lang natin. Ngayon, ito yung ibibigay ko sa iyo. Mamaya, i-review and unbox ko to, ha. Pucha, swerte nito. Naka-fix barrel pa. Naka-fix barrel pa yung ibibigay ko sa iyo ngayon, bossing. Ay, nako naman talaga, talagang mag-enjoy ka. Again, Sir Kicks of Cebu. Mamaya ilalive ko to. Yung unit mo, for me, unrepairable eh. Nabagsakan ng mga debris ng mga bato dyan sa lindol sa Cebu. Hindi ko na i-repair yan. I-junk ko na lang yan. Papalitan ko na lang ng 2011. Oh. Infinity pa to, bossing, ha. Yan, ipapalit ko na lang sa'yo. Para lubusan na yung pagsayo mo. Okay, mga Carsop, ha. Ito kasi, ipakilala ko lang sa inyo, ito yung mga subasta item. Ito yung mga, ewan ko lang kung kita sa camera. Ayan, ito yung mga item na for subasta, na ipina-repair sa amin, na matagal na. Siguro mga nasa 2 years na yan. Yan mga yan. Ipina-repair sa amin yan. So, ginastosan namin sa gunsmith. Tapos, inabonahan namin yung pyesa. Pag nagpapa-repair kami, kasi hindi kami umihingi ng advance payment eh. 'Di ba? Hindi naman tayo humihingi ng advance payment, 'di ba? Pag nagpapa-repair. Oo. Hindi kami humihingi ng advance payment. So, parang mali yun eh. Kaya minsan hindi na kinukuha eh. Kaya nga eh. Ayun ha. Biruin mo ha, kumonsumo yan ng oil. Okay? Kumonsumo ng maintenance, yung deep clean. Kumonsumo ng gunsmith fee. Kumonsumo ng yung parts na kung ano yung nasira. Okay? Tapos,
2 years na hindi pa nagpaparamdam. So, we are keep on calling, on updating. Ay, yung ano, yung magpapalalamove ng ganito, kontakin mo na. Anong ganyan? Yung pina-repair, ipapalalamove na lang daw, di ba? Yan ba yun? Oh, ito yun. Ngayon, tapos anuin mo, tanong mo kung i-final mo kung ano yung mga ipapadagdag niya. Yan. Yung, ayan. Okay? Ayun, kaya yan yung mga lahat yan working, lahat yan matino na, lahat yan nagawa na. Okay? So, since lahat working, lahat nagawa na, lahat gumagana na, ayaw magparamdam. Meron pa tayong isang box na malaki ng ng mga na-repair na. Di ba nasa taas? Bigat nun. Di ba nga ilang akyat? Oo. Di ba nasa taas? Nakita ko nung huli, no? Alam nyo, dami ritong mga airsoft, no? Ang dami ritong unit sa totoo lang, dito sa Big Man. Ang dami ritong unit na pina-repair. Hindi naman sa amin binili. Hindi sa amin nabili. Kasi malalaman mo, unang-una pag sa amin nabili, may palatandaan kami. Meron kaming tatak ng Big Man na nandun sa loob. Pangalawa, pag sa amin nabili, naka-fix barrel. Di ba, Ma'am Sally? Naka-fix barrel, naka-upgrade agad. Siyempre, pag nakita namin yung unit na hindi naka-upgrade, malamang sa malamang hindi sa amin yun. Okay? Ang dami ng unit dito, hindi naka-upgrade, hindi sa amin binili. Binili sa iba, so, yung unit sira. Okay? Ang dami rito sa amin. Sa totoo lang, minsan i-vlog ko siguro yun. Makikita nyo isang box ng Durabox na malaki. Nandun. Siguro na rin natin yun. No? So basta na rin, no? Oo. Oh, yun. Kaya, ayun, ang mga Airsoft ngayon, din sa mga magtatanong, Big Man, pwede ba ako maka-avail nun sa basta? Ang nag-a-avail lang po, ang meron lang pong pribilehiyo na maka-avail ng mga subasta item is yung client namin. Yung bumili na sa amin. Okay? Pag hindi po namin kayo client, hindi pa kayo bumibili sa amin, siguro po baka parang negative po kayo doon sa subasta item. Ang number 1 lang po na nakaka-avail nun is kung naging client na po namin. Okay? Pangalawa po, yung subasta item is hindi na saklaw ng warranty. No? Pag bumili kayo, ite-testing yon. Test all you want, sabi nga, putok all you want. Tapos, hindi siya saklaw ng warranty na kasi yung subasta item pina-repair. Pero, 100% good working condition yun. 100% naman mga ka-airsoft, magagarantyan talaga na gumagana ng mahusay, ng tama. Okay? So, ngayon, dire-diretso na tayo mga ka-airsoft. Review and unbox unit ng ating mga ka-airsoft from different province ni request for shipping. For shipping for today. Okay, ba't walang sounds? Wala akong sound. Dahil nakahina pala yung volume. Okay, review and box ng unit ng ating mga Airsoft. Okay, Harold Larion of Santo Tomas, Davao del Norte. Ang kanyang unit is isang pistol, isang rifle. Okay? Isang rifle na micro CQB nire-request ng ating mga bossing. Maikse, maliit lang, bagay na bagay sa kanyang tatay. Okay, si Lolo Berting of Santo Tomas, Davao del Norte. To bagay na bagay to. Hindi mahirapan dito si tatay. Okay? Micro CQB siya, mas maliit than the CQB. MLA ay K-mod. Okay, then higit sa lahat gwapo. Color pula ang combination, color pula ang detalye ng unit. Okay? Ito yung unit niya together with the pistol, the upgraded version of the T-Rex 5.1 2011 T-Rex 5.1 high kappa. Okay? Ito yung unit niya, the upgraded version. Number 1.
naka-fixed barrel. Number 2, naka-fine tuning. Number 3, naka-trigger job. Number 4, naka-hammer protection pad. And number 5, syempre, naka-half up rubber. Okay? Makikita nyo ang nozzle niya, ordinary nozzle lang, hindi siya upgraded nozzle, hindi big bore, hindi anti-freeze, pero enhanced nozzle yan. Maganda na yung daluyan, maganda yung laman, yung daluyan ng hangin. Okay? Ang kargang upgrade 5. The T-Rex 2011 High Kappa Series. Okay? Yan yung unit natin, Airsoft. Harold Larion of Santo Tomas, Davao del Norte. Okay, ito na naman sa Airsoft, Jude Gutierrez of MH del Pilar, Molo, Iloilo City. Okay, ito naman hindi makakuha sa paliwanag yung ating ka-Airsoft. Okay? Paano ba magbili, boss? Sabi ni Samuel Villamor Ginares. Sir Samuel, mag-message po kayo. Okay? Ganito yan. Halimbawa, pumasok ka sa sa Jollibee. 'Di ba? Halimbawa, pumasok ka sa Jollibee, 'di ba? Paano ka ba bibili sa Jollibee? 'Di ba, syempre lalapit ka dun sa cashier, 'di ba? Isang chicken joy at saka 2-piece chicken joy muna. At saka extra rice at saka Coke Zero. Oh, 'di ba? Sasabihin mo 'yung order mo, 'di ba? 'Yun yung tamang pag-order. Okay? 'Yung pagbili. 'Yun yung tamang pagbili. Halimbawa, pumasok ka sa isang restaurant, 'di ba? Paano ka ba bibili? Paano ka o-order? 'Di ba tatawagin mo yung waiter? 'Di ba? Or tatawagin mo yung staff or crew na nag-aasikaso, 'di ba? Tatawagin mo, 'di ba? Waiter, ano bang best seller ninyo? Sasabihin ng waiter, ano po, beef broccoli. Okay. O sige, bigyan mo ako beef broccoli. Tapos gawin mo ng 2 rice. Tapos bigyan mo ako ng ng patis. Tapos merong sili. Tapos re-request ka pa. Kung meron kayong pale pilsen. At saka dagdagan mo na waiter ng calamares. Hindi kain yung pinunta, inom, Okay. Ayun. 'Di ba ganun ang tamang pag-order? Ganun din naman sa amin. Siyempre, 'di ba? Sir Samuel, no? Siyempre, pag gusto mong umorder, tatawag ka sa amin. Kung hindi ka tatawag, magme-message ka. Di ba? Tapos, huwag ka muna agad umorder. Kaya maraming taong napapahamak Di ba? Una mong gagawin, manood ka muna ng mga vlog. Sa panonood mo ng vlog, malalaman mo kung yung airsoft para sa'yo Malalaman mo kung yung airsoft bagay sa'yo. Di ba? Huwag kang order agad. May bagong bukas na restaurant. Hindi ka ba muna mag-o-obserba kung anong, di ba? Kung ano yung mga pagkain nila, kung ano yung mga masasarap, di ba? Di ba, pag meron kang mag-o-obserba ka muna. Ngayon, sa amin, gawin mo, manood ka muna ng mga vlog. Tapos kung nakita mo na, decided ka na talaga, na pagtanto mo na, pwede pala ako sa airsoft. Yan ang mga hinahanap kong tagpo. Yung mga ganyan. Extreme. Di ba? Saka ka ngayon umorder. Okay? Ganun lang, bossing. Kasi yung tanong mo, bossing, kaya mong sagutin kung tutuusin, di ba? Yung tanong mo, kahit grade 1 student kasi, bossing, kaya naman sagutin yun, di ba? Yun. Ganun lang syempre, para maka-order ka, makabili ka, kausapin mo yung nagbebenta. Okay? Salamat! Oy, how much ganyan? Sabi ni John Vincent, PM po kayo, bossing. Mag-message po kayo.
para malaman ninyo yung presyo, para mabigay sa inyo yung kumpletong detalye. Okay, unit natin kay Airsoft Jude Gutierrez, MH Del Pilar, Molo, Iloilo City. O ito, sa napakabihirang pagkakataon, ano yan? Bakit? Ha? Laging low. Di ba abot dito? Dali, maglolobat daw. Kain ka kasi ng kain. Ikaw may-ari nito eh. O, di okay. O, yan ha. Magkamukha sila. O, sige, tingnan nyo. Magkamukha. 2011 high kappa na T-Rex 5.1. 2011 5.1 T-Rex high kappa. Magkamukha. Okay? Pero magkaiba ng performance. Itong isa naka-upgrade, itong isa walang upgrade. Okay, pakita natin. Kasa natin to. Itong isa naka-fix barrel. Walang kalog, naka-fix. Yan ha. Itong isa hindi naka-upgrade, hindi naka-fix barrel. Oh. Kumakalog. Okay, ayan ha, kumakalog. Okay, hindi naka-upgrade, hindi naka-fix barrel. Ito, naka-upgrade, naka-fix barrel. Yan yung unang pagkakaiba nila. Okay? Itong isa, hindi naka-fine tuning. Ito, naka-fine tuning. Itong isa, hindi naka-trigger job. Ang ganito, ayan, maganito. Maganit yung ano niya, yung trigger niya. While ito, soft, maganda. Maganit to ha. Hindi siya naka-fix outer barrel, hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, hindi rin siya naka-hop up rubber, at hindi rin naka-hammer protection pad. Basic lang. Walang upgrade. Okay? Ingay oh. Ingay, kumakalog, di ba? Oh. Walang ingay, walang kalog. Oh. Ito. Ingay, kumakalog ito. Walang ingay, walang kalog. Okay. Kasi ito upgraded, ito hindi upgraded, walang upgrade na kinarga. Okay? Yan. Yan yung ano, yan yung isa sa mga difference. Okay? Ng upgraded versus the non-upgraded. Ayan, di ba? Kaya ano mamaya, pakita ko pa sa inyo, i-chrono natin yan. I-chrono natin para para maganda ang magiging natin, magiging maganda magiging paglalaro. Tapos, ganito. Sa mga chrono, mga Airsoft, gumagamit tayo ng 0.20 grams. Okay, ayan ha, 0.20 grams. Yan. Yan. Para sa pag-chrono, laging 0.20 grams. Sana lang may battery itong ayun, mukhang meron naman. Okay? Ngayon, ito na. So, itong unit na to, unit natin kay Airsoft Jude Gutierrez. Ang kwento sa likod nitong unit na to, ang istorya nito, si Sir Jude Gutierrez, matagal na tong naka-follow sa atin. Hindi ko lang alam, sa tagal ng pagkaka-follow niya sa atin, way back 2022 pa eh. Nasubaybayan niya kung paano nag-grow, kung paano nag-innovate ang mga unit ng Bigman. From the stock unit, from the up to upgraded unit. Naggulat lang ako, all of a sudden, bibili siya, not upgraded pa. Alam nyo ba yung bagay na pwedeng mangyari sa barrel na hindi upgraded? Ito, yun, puro barrel to. Yan puro barrel yan. Okay? Alam nyo ba na yung barrel nagiging 2-piece? Okay ha? Number 1, ito yung possible mangyari pag hindi upgraded yung barrel nyo. Ito ha? This is the barrel, outside barrel. May inner barrel kasi, yung parang kulay tanso. Ito yung pwede mangyari ha, pag hindi naka
fixed outer barrel. Tingnan nyo to. Okay? Mabubunot to, ha? Tignan nyo. Weng! Ayan. Pag yan, naghiwalay yan, wala na yan. Akala mo, pwede mong idikit yan? Pwede mong i-welding yan? Hindi pwede. No? Pag yan, hindi yung unit mo, hindi naka-fix barrel, asahan mo, darating yung panahon, maghihiwalay ito. Pag naghiwalay na yan, wala ka nang magagawa. Alam mo na. Wala ka nang magagawa, alam mo na. Di ba? Wala ka nang magagawa pag naghiwalay na yan. Ganyan. Sa tingin mo, pwede mong i-epoxy yan? Hindi. Pwede mong i-mighty band yan? Hindi pwede. Pwede mong i-welding yan? Hindi pwede. Hindi ka agad. Kaya yung unit mo, wag mo na antayin dumating pa sa puntong gantong. Tapos ito pa. Kung mapapansin nyo, warak, sira, bitak. Possible, ganyan ang mangyari sa unit ninyo. Ayan, warak yan. Okay? Dapat yan, ganito yan eh. Meron tenga yan, to. Ayan, ha. Ayan, ikumpara nyo, ha. Ayan, ikumpara nyo. Pagdidikitin natin, ha. Ayan, di ba? Meron tenga sa walang tenga. Okay. Epekto to, kaya nagkaganito to kasi hindi siya naka-fix barrel. Ayan, ito ba? Ito hindi pa naghihiwalay. Awa ng Diyos. Hindi pa humihiwalay. Hindi siya naka-fix outer barrel. Ito. Kaya ayan, nabitak tapos naghiwalay. Okay? Meron pa rito. Ito pa, ayan, barrel, ayan, naghiwalay. Pasok natin, Kahit anong gawin nyo dyan, i-mighty band nyo yan, idikit nyo yan, bibitaw at bitaw yan due to shock, due to stress. Ayan, kita mo, warak bali, di ba, sira, ito pa, ito ba, naghihiwalay? Ayan, di ba? Sayang, di ba? Kasi mga hindi naka-fix outer barrel yan. Di ba? Ewan ko lang kung nangihinayang kayo, ako nangihinayang ako. Ayan, Mga hindi naka-fix outer barrel yan. Meron pa ba? Meron pa nga. Ayun. Sayang lang. Di ba? Ayan. Kaya ayan ang epekto. Pag hindi naka-fix outer barrel. Kawawa lang kayo, sayang lang yung unit ninyo, sayang ang pinaghirapan ninyo. Okay? Yun ang pagkakaiba ng dalawang unit na yan. Okay? Good day, Sir Bigman. Mukhang nasugatan po kayo sa pag-ayos ng bonsai. Oo nga, nasugatan ako. Na hiwa dahil nagmamarkot ako ng bonsai. Then all of a sudden, dumulas. Ayun. Sugat talaga yun. Ang galing ng band-aid ko, no? Masking tape. Pengi nga konti. Naaalis siya. Nasa na, ayan, konti lang ng sali. Masakit pag kahit ganyan lang, balutan ko lang. Masakit, hiwa siya, biyak. Grabe ang talim ng pang-markot Ang inaano niya, mga sanga di ba? Mga sanga, tapos dumulas, ayun, kaya ganyan na nangyari, okay? Sabi, good afternoon, Boss Big Man. Sabi ni Arlex Jan Manera, Korea. Okay, sabi ni Jonathan Marilla Micor. Good afternoon, Sir Big Man. Kung di ako nagkakamali, itong Marilla Micor is taga... Yung sa Nueva Ecija. Sabi na nga ba, si Sir Jonathan, no? Yung sa Gapan, di ba? Ayun. Shout out from Gapan, Nueva Ecija. Jonathan, kamusta ang Sisay Shadow? Na-adjust mo na ba ng maayos? Na-adjust na ba niya? Siguro. Malamang. Kasi ang sabi niya, shout out Kung hindi pa niya na-adjust yon at hindi pa gumagana ng matino,
ano yun, hihingi ng tulong, no? Sir Jonathan, okay ba yung instruction na binigay ko sa iyo regarding dun sa adjustment ng HAPA Praver? Let me know on the comment section, bossing. Sir Jonathan, tapos kung hindi rin lang laking abala para sa iyo, kung maaari i-share mo tong live video natin, ha? Ganon din si Sir Arlex John Manera at saka si Alan Villaris, pa-share yung yung live video natin. Sabi ni Arlex, kamusta sir? Mabuti, bossing. Mabuting. Ngayon lang ulit nakatambay. I am glad, bossing. Sir Arlex, nagkaroon ka ng oras, no? Kumbaga, masaya ako pag nandyan kayo, yung mga ka-airsoft natin, no? Tapos, sabi nga kumbaga, magpahinga rin, di ba? Magpahinga rin kasi, huwag puro trabaho, Sir Alex, baka sumobra yaman mo niyan. Mayaman ka pa dun sa mga, sa mga contractor ng flood control. Relax lang, baka sumobra yaman. Okay? Okay, next, ito. Unahin na muna natin mga Airsoft. Unit ng ating Airsoft, Jude Gutierrez. Jude Gutierrez of MH Del Pilar, Molo, Iloilo City. Sir Jude, ito na po yung unit mo. Diretso na. Review and unbox. Okay, ito unit na to. Tulad ng sabi ko kanina, walang upgrade, okay? Yan, kasa, ilak manually, iba yung tunog, no? Lata. Tapos, ayan, makikita nyo. Okay, kumakalog siya. Hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi rin naka-fine tuning. Hindi rin naka-trigger jab. Hindi rin naka-hammer protection pad. Bakit? Mura lang kasi. Okay? Mura lang pag yung unit, walang upgrade, walang kalikot, walang modification, mura lang. Kaya lang, after ilang weeks, siguro baka nga hindi umabot ng months yung mura na binili mo, mapapamura ka na. No? Hanggat maaari, ayaw ko sanang iserve to. Kaya lang, request to ng isang ka-airsoft na way back 2022 pa. Ngayon, wala na lang sisihan. Kasi, alam mo naman yung difference ng unit na quality na upgraded versus the non-upgraded. Kung after na pagkakaalam mo, ito pa rin ang pinili mo, yung murang version, bossing, wala na po akong kasalanan doon, ha? Everyday may live ako, everyday pinapaliwanag ko yung advantage and disadvantage. Ngayon, kung ito pa rin ang pinili mo, wala na po akong magagawa. Alam mo na. Okay? Wala na akong magagawa. Upgraded, non-upgraded. Okay? Walang kalog, kumakalog. Okay? Walang langit-ngit, puro langit-ngit. Matibay, mahina. Malakas, basta, mamaya, malaman na lang natin sa chrono test, no? Okay, so ito yung unit, napakaganda, kaya lang hindi nga siya upgraded. Ngayon, malalaman nyo pa rin, okay? Ngayon, kuha tayo ng magazine niya. Siyempre, silicone oil, press the valve. Okay? Then, dito rin sa ilalim, press the valve. Okay. Ngayon, sa unit, sprayan sa nozzle. Okay? Then, release. Then, rest. Okay. Lagay tayo mga Airsoft, 12 kg lang. Huwag gagamit ng 14 kg kasi yung unit natin masisira. Okay? 1, 2 seconds. Then, lagay tayo syempre ng bala kasi magkokrono tayo. Hatakin to pababa. Ito, hatakin pababa. Then, place your right thumb here. Hindi pwedeng itong mabitawan kasi mababasag to. Okay? Then, pump lang po tayo. Okay. Hindi na natin ganong pupunuin. Okay. Proper orientation ng bala mga Airsoft. Ganyan. Left, right, left, right, left, right, left, right. Ayan. Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa.
Ready to fire. Okay, this is the not upgraded unit. Ako na lang, Ma'am Sally. Ano ko na lang. Video? Hindi na. Hindi na. Oh, pwede. Pwede. Video? Para i-compare ko. Hindi, akin na. Dito. Na, ano? Video ko lang mga ka-airsoft ha. Yan, dyan lang kayo. Ito na. Okay mga ka-airsoft, comparison ng FPS ng upgraded versus the non-upgraded. Ito is upgraded, ito not upgraded. Okay, tignan natin, FPS test natin kung ano yung mas malakas, ano yung mas maganda. Firing, FPS 348 320. Ay, chupin, ba't ganun? Hindi ko na record. Ulit. Wala tuloy lumabas. Okay, 328 331. Okay. So, okay. Oh, yan mga ka-airsoft, kaya para makita nyo. Oh. Kita? Ayan. Nagbibink na naman. Nagloloko na naman. 438. Ayun, nagloko na. 49. Saan? Ano 438? 348 ay 328. Oo nga, kaya lang nag-zero na ulit. Ah, sige. Pasensya na, nag-zero ha. Okay, diretso natin. Okay, firing natin. Firing ha. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next need to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay mga airsoft, this is the not upgraded version ha. Walang karga, walang karga, walang karga, walang kahit anong bihis, kahit anong nakalagay. Wala talaga, okay? Ang chrono niya 300 ilan? 338. 8. Hindi nga. 38. Ano natin dito? $328 tapos 331 yung pangalawa. 331. O yan. Yun lang ang chrono niya ha. Sabihin mo ng sabihin mo ng kasi hindi ko nakalimutan ko yung una, hindi ko na-i-press yung record, nabibisit ako eh. Kasi Ma'am Sally. Ba't ako ikaw may hawak Ayan. yan? Basta, ayun na. Sige, sabihin na natin 335. Okay, yun ang chrono niya ha. Ngayon makikita nyo ngayon yung upgraded. Okay? Ngayon, yung unit, bago natin ibenta, bago natin ipack, pakawalan natin yung lamang hangin. Yung tirang hangin, ha? Aray! Oo. Naipandiin ko itong thumb ko may sugat nga. O ito, pakawalan natin to. Okay, ayan. So, ito yung unit ng ating ka-airsoft, Jude Gutierrez, MH Del Pilar, Molo, Iloilo City. Okay mga ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping. Gail, kausapin mga si Madam Denise D. Dito ka na, ito. Kasi dyan. Ayan na, sige. Hello? Kausapin mo, sabihin mo nagbablog lang ako. Okay, next unit natin mga airsoft. Now, next unit natin is unit na upgraded. Same yung unit. Isang not upgraded, ito upgraded. Ang tanong, mas malakas kaya to?
Okay? Isa-isayin natin. Naka-fix barrel. Ayan, hawakan natin. Hindi siya kumakalog. Naka-fix barrel. Hindi siya pang caroling. Naka-fix barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hopper rubber. Yun ang upgrade niya. Ngayon, out of the box, parehas din nung kanina. Naka-optic front, naka-magwell. Guwapo, barako, matikas. Okay? 95% hindi mawawarak yung barrel nito. Hindi katulad nung kanina, nagtutupis, di ba? Ayan, pakita ko ulit sa inyo, ha? Ayan, no? Ayan, no? Nagtutupis, oh. Ayan, oh. This is the barrel, nagtutupis. Okay? Ayan, kasi, due to shock, no? Kumbaga, yung weld niya, naalis na. So, ang tanong, pwede mo ba itong idikit na mighty band ng epoxy? Hindi. Pag yan naghiwalay na due to impact, hindi mo na mapagdidikit yan. Bakit naghihiwalay? Due to impact eh. Hindi kasi naka-fix outer barrel tong unit na to dati. Ito naka-fix outer barrel. Okay? Yan yung possible mangyari ha. Ngayon, syempre, ganun pa rin. Huwag na natin patagalin. Lagyan natin ng silicone oil, press, then spray. Okay na. Yung ano, wala? Yung, Dali, yung monitor ko. Pasok mo. dali, nag-ano pa siya. Maya na lang yan. Pasok mo muna yung monitor ko. Diyan. Tapos kumuha ka na lang ng isang cellphone. Yung isang cellphone mo, ano mo na lang doon. Online mo na lang doon. Ang gulo mo naman. Yan lang. Oh. Sige, sige. Baka kasi may nagtatanong, may nagpapa-shoutout eh. Okay? Good afternoon to all staff of Big Man. Good airsoft quality is also good. Thank you po sa aking advisor. Hula raw niya, 373, 382 chrono. Mali ka ng hula. Kasi nga, hindi siya upgraded. Dito naman si Alan Villaris, oh. Pag hindi talaga upgraded, ganun. Okay, spray sa inlet. Kunin yung unit, spray sa slide stopper. Then, spray sa nozzle. Daming comedy ngayon, ha. Hindi ko kasi gano'ng makontrol to. Kasi, alam nyo ba, ito ang dami ko ng injury sa bonsai. Ayan, nahiwa na naman to. Medyo may kalakihan yung hiwa. Mga 4 inch. Yan, paikot yan eh. Nahiwa to. Okay? Way back, last year, ayan, nahiwa to mga ka-airsoft. Tingnan mo kung kita sa camera, yung hiwa, yung tahe. Hindi na. Hindi. Hindi. Ayan ito Lalagyan ko ng pentel. Para lang makita nila. Ayan nahiwa to dito. Ayan. Ayan, tinahiyan. Ayan, yung mga tahi, oh. Ayan, oh. Hindi pa nga malinis magtahi yung nurse noon. Ayan na. Tawag. O, yan. Mga ka-airsoft, ayan, no? Last year, nahiwa rin yan. Ito, mula rito, hanggang dito. Ayan, ganyan. Yan, ha? Yan, nahiwa yan. Actually, itong daliri ko na to, bumaba na lang ng ganun yan. Bumaba na to. Naghiwalay na talaga. Pati yung bone. Bumaba na. So, buti na ibalik. Actually, okay naman. Tingnan nyo, na-i-control ko pa. Yan. Pero, nakakatuwa. Wala siyang pakiramdam. Halimbawa, minsan nabagsakan to ng barel. Masakit to 3 daliri. Siya hindi masakit. No? Natatawa pa eh. No? Yan, ganyang kahaba yan. Nahiwa yan. Nagmamarkot ako ng sanga. Halimbawa, ito yung sanga ng puno, di ba? Yan, yung sanga ng puno. Minamarkot ko ng gano'n, hinihiwa ko. Pucha, dumulas yung kutsilyo. Kaya gano'n. Okay? So, ayun. Naikwento ko lang naman. Okay, may silicone na. Ngayon na, maggagas na tayo.
gagamit tayo 12 kg pa rin. Ngayon, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang rin, no? Kasi naka-upgrade na siya. Yung kanina, 2 seconds din natin, pero walang upgrade yun. Ngayon, gamit tayo ng... wala akong pang-video nito. Gamit tayo ngayon ng ito, pang-chrono. Ay, ng pang-chrono na bala. Hatak pababa din. Pump. Okay? Dali, kuha lang ako ng ng cellphone. Sabi mo yung cellphone ni mama mo, mapipidyo ko eh. Wala akong ma-assist dito ha. Okay, magkokrono tayo ha. Magkokrono ko ulit. Okay. Tuloy natin yung krono. Okay. Okay, pasok. Ready to fire na to. Ready to fire, okay? Tuloy natin yung video kanina. Wag na. Asset na nga ako eh. Okay. Okay, chrono ko mga... Okay mga Carsoft, this is the upgraded version. Chrono natin ngayon. Chrono, firing! Okay. Result? Oh, shit, sayang. 403. Dali. Kanina, 403. 385. Nakita ko kanina, 403 talaga pa. Promise. 350. Ang bilis bumaba ah. Oh, grabe. Dali. Ipapakita ko sa inyo. Ano ba to? Ang pangit nitong nitong camera na to. Yung kailangan ipo-focus mo lagi, no? Wala ba tong autofocus na setting? Pag gumagalaw, nawawala na sa focus. Wala na. Gusto ko talaga siyang ma-chrono eh, kaya lang, wala na, lumamig na. Oh. Pag sa chrono kasi, kailangan makuha natin yung pinaka saktong yung ano niya ng magazine. Pag ganito nakalamig, nasa aircon pa ako eh. Nung una, 403, kaya lang, syempre gusto ko may ebidensya eh. Ang ano nitong camera nito eh. Wala, ang nakuha na lang yung second fire in 385 eh. Sayang nasa pagkakataon kasi na lagyan natin ng gas konti. Sayang, nandito tayo sa pagkakataon na to eh. Tignan natin kung ano. Tapos tignan mo pa to. Nagbi-blink, nakakapikon. Okay, tignan natin. Ay no, nagbi-blink eh. Bakit ba ganun? Ano ba to? Ano ba? Lobat ba? Hindi. Tingin ako screwdriver muna. Ihatakin ko na to. Maliit lang. Grabe ka naman. Flat screw. Ito.
Saan pupunta yun? Sa'yo. Eh si Ana nasan? Sa loob. Hindi niya pa sinama muna. Antayin niya na lang doon. Dali mga Karso, pa gusto ko kasi maipakita sa inyo ng ano eh. Hindi ko lang alam kung saan nagmumula eh. Sana hindi na magbe-blink. Okay, first fire. Wala, ayaw. Uy, yari. Firing nga muna tayo. Okay. Wag na. Visit tong chrono na to talaga. Sa tuwing kailangan mo, naglolo ko. Lagyan ko muna ng bala mga Karso pa. Sayang yung pagkakataon. Naiinis ako. Upgraded versus the non-upgraded. Firing! Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, itong unit na to, this is the upgraded version. Mataas ang FPS sana. Nagparamdam na kanina 403, kaya lang yung chrono ko, pasensya na kayo, no? So, unit natin kay Airsoft, Harold Larion of Santo Tomas, Davao del Norte. Hello Sir Harold. Yung unit, bago itabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Dami laman. Okay, yung unit, punasan bago itabi, para maiwasan na pumangit yung unit. Okay? Alisin mo na to rito. Baka ano ko pa yan. Okay, next unit natin. And for the main event. Unit pa rin to ng ating Airsoft, no? Harold Larion of Santo Tomas, Davao del Norte. The M4 by the Stoner rifle. So, this is a Keymod rifle. Keymod design kasi parang design ng susi, oh, di ba? Keymod rifle, sarap siya, para siyang M-Lock, kayang-kayang sakmalin, okay? Tapos yung unit na to, CQB gagamitin ng lolo, tatay, Berting ni Sir Harold Larion. Okay? Battery operated as usual, AEG, di ba? Battery operated, so medyo sensitive ang battery, kailangan marunong mag-ingat. Adjustable, press lang. Mas maganda kung compact. Tapos, yung unit niya equipped with a holographic. May day mode, pakita mo. May, ayan, tingnan mo kung sakto, kung nakikita na. Yan muna sa isa. Yan. Day mode. Okay? Doon sa kabila. Yan, kita. Okay, okay. Meron din siyang night mode. Ito na. Oh, ayan. Ito muna sa isa. Yan. Ito. Color green. Okay. Okay. Okay, ayan. Night mode yun. Okay? Meron day mode, may night mode. Ganda, terdo. Bihira itong ganito, ha. Bihira kayo makakita ng ganitong scope na red. Mostly green and tan. Black and tan. Okay? So, itong unit na to, pinabihisan na. Itong unit na to, hindi na kinakasaha, mga bossing, Sir Harold. Paiwasan mong ikinakasa to kasi kakasa lang natin to pag magka-calibrate tayo ng hapap. Pag naglalaro, mas maganda nakasara to kasi sensitive tong part na to sa mga tubig, sa mga alikabok. Diba? Sisira lang, ha? So, itong unit na to, tignan nyo yung mga detalye, detalyado, diba? Makikita nyo, red, red, red. Ganda siya.
sarap siya, no? Sa totoo lang, not the ordinary rifle na rin. Okay? Ngayon, lagyan natin ng battery. Kapag lalagay ng battery, sa butt stock. Hatakin to pababa, then place your right thumb here. O, hindi. Hatakin nyo pababa. Okay, yan. Then, dito ilalagay yung battery sa tube. Kuha tayo ng battery. Kabit natin yung plug. Pasok lang to dito. Secure all the wire. Siguraduhin na walang may ipit na wire para hindi siya mag-short, hindi siya masira. Okay, then balik natin to. Okay, then single fire. Rapid fire. Okay, iba yung tunog niya. Matining. Okay? Ngayon, magazine. Buksan, buhusan ng bala. Pagpuno na, isara. Merong gear sa ilalim, kakamutin going forward hanggang sa maramdaman bumigat hanggang sa mapuno ito. Okay? Kailangan yung ibinuhos mong bala maitulak papunta sa unit. Ngayon, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Ngayon, firing po tayo. Firing! Single fire! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Okay. Itong unit na to, dali alisin natin yung mga bala. Itong unit na to, kung mapapansin niyo, mabagal yung rate of fire. Bakit mabagal yung rate of fire? Kasi, in-adjust na natin to. Naka-FPS setup na ngayon to eh. Itong unit na to, normally yung FPS niya is 350 to 370. Maliit lang kasi yung unit. Kaya don't expect na mataas ang FPS niya. Ngayon, in-adjust natin to, yung FPS niya. Cellphone, pang video. Yung cellphone. Kahit yung nasa niya kanina. Yun na lang. Yan na nandito eh. Yan. Okay, in-adjust natin to sa kahit papano para mag-enjoy yung si tatay. Okay? Normal FPS nito 350 to 370. Maliit lang kasi siya. Kung tutusin nga para lang siyang pistol eh. Yung travel, hindi kasama 'tong likod Mahaba talaga kung kasama to. What I mean is the travel, no? Mahaba pa nga yung 7.0 eh. Okay? Yan ngayon. Pasok natin. Baka meron pa. Okay. Pasok. O then, chrono natin, ha? Na-adjust na to. Napalakas na ng bahagya. Tignan natin yung bahagya na yon kung ilan. Okay na yan. Okay, ngayon, the M4 A1 CQB, micro CQB, chrono test natin. Ayan na naman, no? Nagbi-blink na naman. Animal ka! Imposible yung battery. Bago to eh. Pinalitan ko na. Wow. Ainis. Micro CQB, M4 A1. Firing, single fire. 405 FPS. Actually, pwede na yun. Kasi from 350, 370. 403 FPS. 409 FPS. Tumataas na. 405 FPS. No? So, sabihin natin 410 FPS. Pwede na rin. Kaya lang, pwede ko pang itaas. Siguro kahit mga gawin natin tong 440, no? Adjust lang ng konti mamaya yung spring. Di ba? Ako nang bahala ron, no? Sa liit nito, 350, 370. Kung magpo 440, kaya. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay, ayun. Sarap na rin yung unit. Every time matapos maglaro, always release the magazine, clear the chamber, then rest the spring. Rapid fire, then single fire, then put it, then put it back to safe. Okay, unit natin ka-airsoft, dalawa. Isang pistol, isang rifle, unit ng ating ka-airsoft, Harold Larion, Santo Tomas, Davao del Norte.
Bossing, both of your unit, okay naman, ipapak na natin, then ipapaship na po natin. Maraming salamat, boss. Okay mga Airsoft, sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Napakalaking utang ng loob ko po yan sa inyo. Maraming salamat. Sabi ni Wilson C. Senson. Good day Sir Bigman at kay Ma'am Rosalie. Good day Sir Wilson, no? Sabi ni Alan Villaris, kita color red. Okay, ganda color combi, pang Deadpool ang datingan. Okay? Ayun, sa mga nag-share po ng ating live video at patuloy na nag-share ng ating live video, maraming salamat po sa inyo, no? Sa mga hindi pa nag-share, baka naman kung hindi naman napakalaking abala sa inyo, share nyo po yung live video. Mas mabuting mabuhay sa komunidad na punong sa mga komunidad, sa mga kasamahan, sa mga kaibigan na punong-puno ng kaalaman sa airsoft kesa sa mga kaibigan na walang kaalam-alam sa airsoft. So, pag nagka-airsoft, kapahamakan na nangyayari. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po!